Yan, mapagpalang araw sa inyo. Mapagpalang araw sa ating lahat. So, ito yung video na share ko sa inyo patungkol dun sa dapat Bible study natin nung last Friday na hindi natuloy. Ang topic natin ngayon is makukuha natin sa Malakay or the last book in the Old Testament. Malakay chapter 1, chapter 2, and chapter 3. And ang title ng pag-uusapan natin, this will be a 15-minute video, teaching video, kaya sana pagtyagaan natin panoodin. So, ating pag-uusapan is Malakay chapter 1, chapter 2, chapter 3. At ang title natin is Acceptable Sacrifice. So, lahat tayo, as part of our introduction, lahat tayo nagsasakripisyo sa pag-aaral, sa magulang, sa girlfriend, boyfriend, 'di ba? Lahat tayo nagsasakripisyo para sa ating sarili kapag mahal natin ang isang bagay, ang isang tao, isang trabaho, o sino man, at kahit anong bagay. Lagi tayong may sakripisyo. And ang ating sakripisyo, ang lalim ng ating pagmamahal sa isang bagay, sa isang tao, ay nakadepende sa lalim ng ating sakripisyo. Hindi mo pwedeng sabihin na, halimbawa, mahal mo yung pag-aaral mo, ayaw mong bumagsak, pero hindi ka nagagawa ng necessary na sakripisyo. So, lagi nyo itong tandaan na ang lalim ng pagmamahal mo sa isang tao, sa isang bagay, sa ating pamilya, sa ating sarili, ay makikita mo lagi sa lalim, dami, hirap, pagod na sakripisyong kaya mong ibigay para dun sa tao na yon or para dun sa bagay na yon. So, ulitin ko ngayon, ang topic natin is acceptable sacrifice, pero sakripisyo para kay Lord. Ano yung mga alam ko na mahal niyo si Lord. Alam ko na naniniwala kayo sa Diyos. Alam ko na marahil kumbaga hindi tayo mga taong naninibago kapag usapan Diyos. Pero kapag tinanong natin, gaano mo kamahal si Lord? Mapapatunayan niyo yan sa sakripisyo na ginagawa niyo para sa Kanya. Simpleng pagpipray, sakripisyo ang oras. Pag-attend sa Bible study, sakripisyo yung mga gawain na pwede niyo maiwan. Minsan kahit may sakit ka, nahihirapan ka, nalilito ka, may problema ka, sakripisyo ang pagsamba, sakripisyo ang pagpunta sa simbahan, sakripisyo ang paniniwala, kahit ang daming humahad lang sa'yo. Pero lagi din natin itong tatandaan na habang mas minamahal natin si Lord, dapat mas lumalalim, mas dumadami yung sakripisyo natin sa Kanya. Dahil again, ulitin ko, ang lalim ng ating pagmamahal sa isang bagay, tao, lalo na sa Diyos, ay nasusukat sa dami, sa lalim ng ating sakripisyo. And take note, sa bawat sakripisyo, laging may kakibat na sakit. Laging may kurot yan sa dibdib natin. Hindi madaling magsakripisyo, masakit magsakripisyo. Kaya ang tunay na nagmamahal, handa din dapat masaktan. Una sa Lord, bago sa mga tao sa paligid natin. So gusto kong basahin sa inyo isang example sa Old Testament. Dito sa babasahin ko, wala pa si Jesus dito. Kumbaga hindi pa siya dumadating sa earth. Sabi dito, Malakay chapter 1, ito'y patungkol sa mga pare. Nung panahon nila, may mga tinatawag na pare. Yung pare, kumbaga, sila yung leader ng mga tao that time. Then, halimbawa, nagkasala yung tao o yung bayan, isang pare or mga pare ang nag-aalay ng mga handog sa Diyos para mapatawad yung kasalanan ng bayan na yon. So, wait. So, yon. Yung pare ang kumbaga, yung pare ang namamagitan. Kumbaga, ng tao, ang Diyos, yung pare nasa gitna. Kumbaga, para mapag-ayos yung relasyon nila, kailangan ng pare mag-alay ng hayop. Yun yung utos ng Diyos. Kung mababasa nyo, nakakapanood kayo sa TV, bakit may mga inaalay na hayop, yung dugo inilalagay sa isang altar, nasusunugin nila. Yun ang paraan ng Diyos para ang tao nun ay mapatawad sa kasalanan nung wala pa si Jesus. And itong mga time na ito, sabi dito, pinagsabihan ni Yahweh, ito yung verse 6, ito nga yung Bible, ni Yahweh makapangyarihan sa lahat, ang paring lumalapastangan sa kanyang pangalan. Sabi dito, pinaparangalan ng anak ang kanyang ama at ang alipin ng kanyang Panginoon. Kung ako ang inyong ama, sabi ng Diyos, bakit hindi ninyo ako ginagalang? So tanungin din natin sarili natin. Kung ako ang inyong Panginoon, bakit hindi ninyo ako pinaparangalan? So pwede matatanong din natin to sa sarili natin. Nilalapastangan ninyo at pagkatapos ay tatanong pa ninyo, sa anong paraan namin kayo nilalapastangan? Siguro napapatanong din tayo sa sarili natin ngayon, no? Paano kita nilalapastangan? Anong ginagawa kong mali sa iyo, Lord? Ito ang sagot ng Panginoon, nag-aalay kayo sa aking altar ng walang halagang pagkain. At itatanong ninyo, paano naging marumi ang aming handog? Hindi nahamak sa inyo ang aking altar. Sa tubing maghahanda kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilayo o may sakit. Subukin ninyong maghandog ng ganyan sa inyong gobernador. Matuwa kaya siya sa inyo at ibigay ang inyong kahilingan. So, trivia ulit.
Yung panahon na yon, ang request at gusto ng Diyos is yung hayop na walang dungis. Perfect. Kumbaga, nasa good condition. And nung panahon na to, ang mga pare, nag-aalay sila ng basta na. Yung mga bulag, may sakit na hayop. And hindi yun ang utos ng Diyos. And yung mga pare, wala sa isip nila yon. Kumbaga, they doesn't care. Wala silang pakalam. Kaya nagtatanong sila, bakit? Anong nagawa namin sa iyo? Bakit ka nagagalit sa amin? Para praising, sabi ng mga pare sa Diyos. Then sabi ng Diyos, nag-aalay kayo ng mga ganitong hindi magagandang hayop sa akin, tapos matutuwa ba ako doon? Magbigay si Lord na example, sabi niya, try niyong mag-alay niyan sa gobernador. Mag-alay kayo ng basta na o sa presidente. Matutuwa kaya siya? Di ba? Hindi din. So, ganun din sa buhay natin mga kapatid or sa inyong lahat. Lagi niyong tandaan, ano yung alay na binibigay niyo sa Diyos? Kala natin yung pagsimba natin, pag-attend natin sa BS, napakaganda niyan. Pero, ano yung attitude natin every time na magbi-BS tayo, magsisimba tayo, magpipray tayo? Yan ba'y sakripisyo nakakalugdan ng Diyos na magiging masaya ang Diyos? O sakripisyo na katulad ng ginagawa ng pare na basta na? Alam niyo yun? Yung basta may magawa, basta maka-BS, basta makasimba, basta makapag-pray, basta masabi. So hindi ko binababa yung turo ng Bible. Gusto kong malid kayo sa kung ano yung turo ng Bible, papalapit kay Lord. Hindi masabi lang na okay, ang dami natin. Praise God. No, gusto kong maranasan nyo mismo at makilala nyo yung tunay na Diyos at kung ano yung buhay na gusto niya na meron sa atin at hindi tayo mapahamak. Sabi dito, ulitin ko, ano yung mga sakripisyong ginagawa nyo kay Lord? Isipin nyo ngayon, kung meron na. Yung bang mga sakripisyo na yun ay sakripisyo na magiging masaya siya o katulad ng pare, sakripisyo na basta na lang natin ginagawa. And tayo lang ang makakasagot nun. And isipin nyo, kapag hindi natin, yung sabi ko kanina, kapag ang Diyos ay hindi natin ganun kamahal, madaling gumawa ng mga bagay na balil-wala na lang. Kapag ang isang tao hindi mo na mahal, kumbaga kahit nasasaktan siya, wala kang pakalam. Diba? Yung nawawala na yung mga spark na tinatawag. Minsan, nasaktan ka niya. So, ang tendency niyan, baliwala sa'yo kahit saktan mo din siya. Kasi nawawala na yung love, nawawala na yung care, wala ka nang pakalam kahit masaktan siya. O yung effort mo, basta na lang. Like, may magawa na lang. So, wag natin nahayaan na maging ganun na attitude natin kay Lord. Dahil hindi yun gusto ni Lord. Sabi dito, magsumamo man kayo sa Diyos ay hindi niya kayo papakinggan. So, marahil minsan nagtataka tayo, galit ba sa akin ng Diyos? Una natin tanungin ang sarili natin, paano ba natin itrato ang Diyos araw-araw? Paano tayo magsakripisyo sa Kanya? Anong uri ng pagmamahal ang pinapakita natin sa Kanya? At ano yung mga alay? Gaano? Nalulugod ba si Lord sa alay natin sa Kanya araw-araw? Hindi man hayop na literal, hindi alay na buhay. Yung buhay natin, yung puso natin, yung isip natin, yung ginagawa natin. Even yung mga pag-attend natin. Anong laman ng puso at isipan natin? Every time na tayo magpipray, magba-Bible study, even mag-church, lahat. Sabi pa dito, mabuti pa'y isara na ninyo ang inyong mga pinto. And ito, gusto ko lang ulitin. Sabi dito, hindi ba't pinaparangalan ng anak ang kanyang ama at alipin ang kanyang Panginoon? Kung ako ang inyong ama, ba't din ninyo ako ginagalang? So, sino dito yung alam mo yun, pinagtatawanan natin yung mga bagay sa Bible, pinagtatawanan natin yung mga taong naglilingkod kay Lord, yung mga taong umaten sa Bible study, yung mga taong nababago ang buhay, yung mga taong naliliwanagan at nakakaunawa ng salita ng Diyos, tinatawanan natin. Sabi ng Diyos, kung ako, tapos magkiklaim tayo na kilala din natin ng Diyos, na kilala nila. Pero sabi ni Jesus, sabi ng Bible, kung ako ang inyong ama, bakit di nyo ako ginagalang? Kung ako ang inyong Panginoon, bakit di nyo ako pinaparangalan? So yun, sabi pa dito, di po ako galit. Gusto ko lang, alam niyo yun, parang ma-articulate, ma-elucidate na maayos yung idea na binibigay ng Bible sa atin. Para yung pag-attend natin sa BS, o pagsiseryoso natin kay Lord, o pagkilala natin sa Kanya, hindi lang siya outward appearance, hindi lang siya, alam niyo, religiously, kundi personal relationship. Ulitin ko, ang pag-guide ko sa inyo o pagba-Bible study natin has never been about religion, na mag-guide ko kayo sa religion ko. Ito to, Bible. Gusto ko i-share sa inyo yung light ng Biblia sa buhay na dapat meron tayo at dapat maranasan natin. Sabi pa dito, hindi ako huwag na kayong mag-aksaya ng panahon sa pagsisindi ng walang kabuluhang apoy sa aking altar. Hindi ako nalulugod sa inyo at hindi ko tatanggapin ang anumang handog nyo. Iginagalang ang aking pangalan ng lahat ng bansa mula silangan hanggang kanluran.
Nagsusunog sila at nag-aalay ng malilinis na handog para sa akin. Ako'y paparangalan nilang lahat. Ngunit dinudungisan ninyo ang pangalan ko tuwing sinasabi ninyong walang kabuluhan ng aking altar, tuwing naghahandog kayo doon ng pagkaing walang halaga. So, hindi lang to about noon. Ito'y patungkol sa ngayon. Yung ina-explain ko. Ano yung mga inihahandog natin sa Diyos na walang halaga? Na feeling natin, okay na yun, basta na. Bakit ganun ang attitude natin? Minsan yung puso natin ang problema. Hindi talaga natin tayo ganun kaseryoso. Hindi natin ganun kamahal si Lord. Kaya yung sakripisyo natin sa Kanya, kung ano na lang, walang halaga, kahit ano na lang. Hindi ganun kaseryoso, walang sincere heart, walang tamang attitude. And sabi ng Diyos, wag na kayong mag-aksaya ng oras. Wag na kayong magandog. Alam nyo, naalala ko yung sabi kung alala nyo si Pastor Bong Saking, sabi niya, kung gusto mong magpakasama, sabi niya, magpakasama ka na. Huwag ka na mag-church, huwag ka na mag-pray, gumawa ka na ng masama, huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Kasi sayang ang oras. Hindi ka din naman nagseseryoso sa Diyos, tinatawanan mo lang din siya, or wala ka naman din pakalam sa Kanya, why not? Huwag mo na talaga siya pakalaman. Magpakasama ka na lang, para sulit. So same encouragement dito, sabi ng Bible, sabi ng Diyos, huwag na kayo mag-aksaya ng oras. Kung lalapastanganin nyo lamang din ako, huwag na kayo mag-alay. Diba? Yun ang sabi ng Panginoon. Pero hindi in a way na tinataboy kayo ng Diyos. Ayaw lang ng Diyos na yung buhay natin is magiging hati. Ang gusto niya ikaw mismo. Hindi niya gusto yung alay mo lang. Hindi niya gusto yung oras mo lang. Ang gusto niya yung buhay mo, yung puso mo. Ikaw. And bibigyan ko, and lahat tayo guilty dito. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko sinasabi to para pagalitan kayo. Maging ako ay guilty. Nagkakamali ako, may mga alay ako minsan na, or yung oras ko sa church, yung oras ko sa pagba-Bible study, minsan nasasakripisyo ko din para sa mga sarili kong kagustuhan. May mga bagay na nawawala din yung feeling ko ng love ko kay Lord, na parang, wala, pagod na ako, basta ko na lang gagawin. Wala nang sincere heart. So lahat tayo guilty dito. Pero gusto ko pang basahin to, sabi dito, sumpain ang sino mang nandaraya sa paghahandog sa akin ng hayop na may kapintasan. Gayong may ipinangako siyang malusog na hayop mula sa kanyang katawan. Ako'y isang hari na dakila, kinakatakutan ng lahat ng bansa. So lagi niyong tatandaan na ang Diyos ng Biblia, hindi ng relihiyon. Kasi ang relihiyon, sometimes dahil sa katuruan nila, naggagawa sila ng sariling konsepto ng Diyos. Ang Diyos namin ganito, ang Diyos namin ganyan. Kapag umalis kayo sa relihiyon namin, mamamatay kayo. Hindi na kayo mahal ng Diyos. Hindi na kayo pupunta ng langit. Sariling konsepto ng relihiyon yun. Pero ang Diyos ng Biblia, ang nais na hindi relihiyon, kundi yung buhay mo mismo maging maayos. Yung buhay mo mismo mahawakan niya. Siya ang mag-control, siya ang maging Panginoon, siya ang maging Diyos, siya ang maging Ama. So ito, alam kong guilty tayong lahat. Kaya huwag kayong ma-feel condemned dahil napunta pa lang tayo dun sa exciting part. Mga last 5 minutes. Sabi dito, sinabi din ni Yahweh, kung hindi ninyo ito papakinggan at isa sa puso bilang pagpaparangal sa aking pangalan, susumpain ko kayo at ang mga pagpapalang tinanggap ninyo bilang mga pari. Then, and the list goes on. Basahin nyo na lang yung chapter 2 ng Malakay. Basta last book siya ng Old Testament. Then, bago ako magwakas, number 2 na tayo. 3 lang to. Chapter 2 verse 17. Sabi dito, sawang-sawa na si Yahweh or ang Diyos sa inyong mga sinasabi. Subalit itinatanong pa ninyo, bakit siya nagsasawa? Minsan kapag ang isang bagay, isang tao hindi na natin mahal, o yung pagmamahal natin mababa na, kahit nasasaktan natin siya, wala na tayong pakialam. Like insensitive na tayo. Kasi we no longer care. Wala na talaga tayong paki sa kanya. Baga, nandun lang tayo, nasa relationship lang tayo, pero wala na talaga. Kaya wala ka nang nararamdaman, di mo na alam, nasasaktan mo pala siya. Kaya ganito din yung nangyayari dito. Ganun din ang kay Lord. Sinasabi ninyong mahal ni Yahweh ang mga gumagawa ng kasamaan at nalulugod siya sa kanila. Itatanong din ninyo, nasaan ang Diyos na makatarungan? So, ibig sabihin, una natin tanungin ang sarili natin sa mga bagay na nararanasan natin. Hindi ko sinasabing sisihin yung sarili nyo, pero isang way kung bakit ang buhay natin, ito yung na-share ko nung online, and nasa conclusion na ako, ang buhay natin puro darkness, puro kabigatan, walang purpose. Sino dito yung gigising, tutulog, kakain, mag-aaral, yun lang. Kapag namatay, hindi na alam ang mangyayari. Sino dito hindi nagkasala mula pagkabata? Wala, lahat tayo. And sabi ng Bible, lahat tayo, pag nagkasala, ang punta natin impyerno. Sino dito yung walang pag-asa? May sakit. Sino dito yung kapag tumatawag sa Diyos, parang ang layo-layo ng Diyos?
Sino dito yung feeling niya hindi siya tatanggapin ng Diyos dahil sa mga nabanggit kong kasalanan, guilty tayo, ang layo na natin sa Diyos. Sino may feeling ng ganon? So good thing yun, kung nararamdaman yung kayo yun. Dahil dadako tayo ngayon sa conclusion, yung sinasabi ko exciting part. Alam niyo yung mga nabanggit ko kanina, kasalanan, yung pag-aalay ng walang kwenta na alay, lahat tayo dumaan dyan. Pwedeng ikaw ngayon, nandun ka, nare-realize mo ang buhay mo pala talaga ay malayo sa Diyos. Kahit nagsisimba ka, malayo pala talaga ang buhay ko. Yung mga alay ko pala talaga ay walang kwenta. Pwedeng nandun ka ngayon, pero bibigyan kita ng isang good news. Alam niyo, sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala, lahat ng tao, wala ni isa ang mabanal. Kahit yung pare, kahit yung pastor ko, kahit ako, lahat tayo guilty sa kasalanan. Yung mga nasabi ko kanina, lahat tayo naging kaaway ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Gusto kong basahin sa inyo, yung nasa conclusion na tayo, Ephesians chapter 2, verse 3. So tapusin niyo tong video na to, Ephesians chapter 2, verse 3. Sabi dito, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng laman o ng kasalanan, namumuhay sa kasalanan. At sa masamang pag-iisip, kaya't sa ating likas na kalalagayan, tayo'y kalaban o kinapuputan ng Diyos. So sa madaling salita, nung ikaw ngayon, kung nasa kasalanan ka, kung yung buhay mo ay katulad ng mga binanggit ko kanina, or kung nabago ka na, sabi ng Biblia, nung tayo nasa masama pang buhay, tayo'y kaaway at kinapuputan ng Diyos. Isipin nyo, maging kaaway mo ang Diyos. Na akala mo, dahil nagsisimba ka lang, kakampi mo na siya. Tapos nagtataka ka, yung buhay natin, puro kadiliman, sakit, tumatawag sa Kanya, napakalayo ng Diyos. Dahil kaaway pa tayo ng Diyos. Hindi sapat ang simba lang, hindi sapat ang relihiyon lang. Kailangan natin ng relationship sa Kanya. Kailangan natin mapatawad sa kasalanan. Kailangan natin maging seryoso, mga kapatid. Then ano pa sabi ng Bible? Ulitin ko, dahil ng kasalanan, sabi ng Colossians chapter 1, buklatin lang ulit natin. Maganda kasi kung may Bible din kayo. Colossians, yung Bible ko kasi luma, ang hirap niya ng buklatin. Siya, I believe 20 minutes. Sana tapos na tayo 30 minutes. Hindi ko na mabuklat yung Bible ko. Wait. Sige, Colossians chapter 1 verse 19 to 21, di ko nababasahin. So nakalagay doon, dati tayo mga kaaway ng Diyos dahil sa ating kasalanan. So ito ang good news ko sa inyo. Sabi ko sa inyo kanina, dahil sa kasalanan natin, kung nararamdaman nyo na yung bigat ng kasalanan ngayon, gusto kong sabihin sa inyo na yun, di ba kaaway natin ng Diyos? Sabi ko, dahil sa kasalanan, nagalit ang Diyos sa atin. Pero yun ang dahilan kung bakit dumating si Jesus. Na kahit sino ditong kayang mamatay para sa kanyang kaaway? Wala. Mahirap mamatay sa kaaway. Mahirap magsakrip. Halimbawa, yung kaaway mong galit na galit ka, inagaw girlfriend mo, boyfriend mo, o pinagsamantalahan ka, o kung ano mang ginawa sa'yo, hindi ko kayo masisisi sa nararamdaman nyo. Pero natural sa atin na magalit, magigante, or hindi pansinin lahat. Basta nasasabi na natin na, okay lang, napatawad ko na yan. Basta huwag kong makikita yan eh. Di ba? Mga ganun tayo. Okay na yan. Basta ayaw kong marinig ang pangalan at boses na yan. Talagang nagiinit ako. Di ba? Mga ganun tayo. Natural sa atin yun. And ganun ang Diyos sa atin. Minsan pa naging kaaway niya tayo dahil sa kasalanan nyo. Kasalanan ko. Yung mga nabanggit ko kanina, sakripisyo natin na walang kwenta. Basura sa harapan niya. Basta na lang. Wala tayong pagmamahal na tunay sa Kanya. Kaya yung mga sakripisyo natin, kung ano na lang. Kaya ayaw ng Diyos doon. Tinuring niya tayong kaaway doon. Pero lagi niyong tandaan, ito ang good news ko sa inyo, na kahit naging kaaway tayo ng Diyos, kung tayo hindi natin kaya magsakripisyo para sa kaaway natin, tayo na deserve natin ang impyerno dahil galit at hindi natin at lumayo tayo sa Diyos. Wala tayong pakalam sa Kanya. Deserve natin ang impyerno. Deserve natin parusahan at mapalayo sa Kanya. Pero ang ginawa ng Diyos, dumating siya para iligtas tayo. Siya na yung nasaktan, siya yung iniwan, pero siya yung humabol sa iyo, kapatid. Sabi ng Bible, iiwan niya yung tupa na 99 para hanapin yung isa. Sabi ng Bible, iniwan ng Diyos ang kalangitan at bumaba siya sa lupa para puntahan ka at ako. Para yung kasalanan mo na ginawa noon at ngayon, na yung kasalanan nagpalayo sa iyo sa Diyos, yung kasalanan na dahilan kung bakit kanya naging kaaway, kung bakit nasaktan at nadurog ang puso ng Diyos, yun din ang dahilan kung bakit siya bumaba. Hindi para parusahan ka, hindi para pagmukhain na wala kang
na wala kang tamang ginawa, bumaba siya para sabihin sa iyo na ako na ang kukuha ng kasalanan na yon. Ako ang mag-aako, ako ang magpapapako sa krus, ako ang kukuha ng parusa na dapat ikaw, na dapat ako. Yun ang dahilan kung bakit namatay si Jesus sa cross. And yun yung lagi kong sinashare sa atin. Kapag naranasan natin yung realidad na yon, yung katotohanan na yon, our life will never be the same again. Kung magiging seryoso at totoo lamang ang paglapit natin sa Diyos. So ulitin ko, Romans chapter 5 verse 8. Na, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin na nang tayo'y makasalanan pa, namatay siya para sa atin. So alam ng Diyos one day tatawanan na siya. Alam ng Diyos one day wala kang pakalam sa Kanya. Alam ng Diyos one day, katulad ko noon, mamumuhay ako sa kasalanan at lahat ng kamalian. Pero namatay pa rin siya para sa akin. Pinatawad niya pa rin ako. Minahal niya pa rin ako. Kahit kaaway niya ako. So ganun ka din niya minahal. Kaya sabi ng Biblia, ang pagmamahal ng Diyos ay unconditional. Wala kang kayang gawin para bawasan at dagdagan yon. Mahal ka ng Diyos at yun ang totoo. At dahil mahal ka niya, kahit kaaway ka niya, pinatawad ka niya. At tandaan niyo to, 1 Peter chapter 1, hindi ka lang niya basta pinatawad, kapatid. Napakamahal ng bagay na pinantubos sa kasalanan mo. Sabi dito, 1 Peter, wait lang, hindi na naman mabuklat yung Bible ko, guys. Wait lang ha. 1 Peter chapter 1, verses 6 to 7. Tumo, 21 minutes na, nagsisimula pa lang ako. Joke lang, patapos na tayo, guys. 1 Peter chapter 1, sabi dito, alam ninyo kung ano yung pinantubos sa inyong walang kabuluhang pamumuhay. Yung mga kanto ko kanina, na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng nasisira ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Itinalaga ng Diyos bago palikayan ng daigdig at alang-alang sa inyo ay pinahayag sa mga huling araw na ito. So yun, sabi doon na ang pinantubos sa ating kasalanan is hindi ginto. Hindi kayo binili ng pera. Hindi kayo, kasi lahat tayo nakadestiny sa hell. Dahil sa kasalanan natin at puot ng Diyos, deserve natin ang parusa niya. Pero dahil ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagmahal, at syempre hindi niya pwedeng basta patawarin lang, kailangan may magbabayad. Ang ginawa ng Diyos, siya yung kumuha ng bayad ng kasalanan. Siya yung namatay na dapat tayo namatay. Siya yung nasaktan na dapat tayo nasaktan. Kaya sabi ng Bible, dumating si Jesus. Siya yung nasugatan para tayo pagalingin. Siya yung dumating para tayo palayain sa kasalanan. Dahil we are helpless. Sa totoo lang, pwede sa atin, sa inyo, may mga gusto magbago pero hindi magawa. Alam niya ng Diyos, we are helpless. Kaya sabi ng Bible, dumating siya para i-rescue tayo. So hindi mo i-rescue yung isang tao, ang isang hayop, nang hindi niya nang kaya niya naman sa sarili niya. Halimbawa, i-rescue mo ba ang tao marunong lumangoy? Siyempre hindi. Ang i-rescue mo yung nalulunod. So dumating si Jesus para i-rescue tayo. Kita niya na hindi natin kaya ang buhay. Kita niya ang kabigatan. Kita niya ang hirap mo. Kita mong paulit-ulit mong kasalanan pagbagsak. Kita niya ang paghihirap mo, kasalanan mo, ang sakit mo sa katawan na hindi gumaling-galing. Kita niya ang problema mo sa family. Kita niya ang problema mo sa depression, sa anxiety. Lahat ng uli ng problema at kadiliman, dumating siya para doon. Kasi we are helpless. Pero hindi yun automatic. Kailangan natin maging seryoso. Kailangan natin isuko ang buhay natin. Kailangan natin totohanang tanggapin ng Panginoong Jesus. John chapter 1 verse 12. 'Di ba sabi ko kanina naging kaaway tayo. And noon ang mga pare ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Halimbawa, ito ang pare, ito ang tao, ito ang Diyos. Magkalayo yan. And ang pare noon ang dahilan kung bakit naglalapit ang Diyos. Dahil ng pare, napapatawad ng kasalanan ng tao dahil sa pag-aalay nila. So ang Diyos nagkakaroon ulit ng connection sa tao. Pero nung dumating si Jesus, sabi ng Bible, si Jesus na naging alay, hindi na hayop. Siya mismo namatay para sa atin. At siya'y nabuhay muli. Buhay si Jesus ngayon, mga kapatid. Kaya kanyang pakinggan, nakikita kanya, hindi aksidente na nakikinig ka sa akin ngayon. At dahil buhay si Jesus, kung tatanggapin natin siya, magiging anak tayo ng Diyos. Habang buhay, magkakaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Siya ang magiging liwanag ng buhay natin. Pwede kang gumaling sa iyong sakit karamdaman. Pwede kang lumaya sa depresyon. Pwede kang lumaya sa sumpa ng kahirapan. Sa lahat ng nararanasan mo ngayong kabigatan, kahit pa yan ay imposible. Dahil buhay ang Diyos. At pwede kanyang maging anak.
Walang ama na gusto mapasama ang kanyang anak kung tatanggapin mo siya. John chapter 1 verse 12. Hanggang 30 minutes lang tayo. Sabi doon, sino man tumanggap kay Jesus ay binibigyang karapatang maging anak ng Diyos. Grabe! Alam niyo yung, ikaw na nga yung lumayo sa Kanya, ikaw na yung sinaktan mo ng Diyos, wala ka nang pakalam sa Kanya, pero binibigyan ka pa din niya ng pagkakataon ng maging anak niya at minsan pang makipagbati sa Kanya sa madaling salita. Hindi dahil mabait ka, hindi dahil magaling ako, hindi dahil nag-church ka, hindi dahil nasa religion ka, kundi dahil dumating si Jesus para kunin yung kasalanan mo at kasalanan ko para mapaglapit ulit tayo sa Kanyang Ama, sa ating Ama na nasa langit. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Pero ulitin ko, hindi tayo robot na sasabihin ng Diyos, sige na, mahalin mo na ako, lumapit ka na. No. Inaantay niya ang tunay mong desisyon na paglapit. Yes, hindi ka maunawaan ng iba. Yes, pagtatawanan ka. Bakit nagba-Bible ka na? Bakit nagpe-pray ka na? Bakit nagtataas ka na ng kamay? Bakit umiiyak ka na? Bakit parang nag-iba ka? Nababanal ka na, hindi ka na gumagawa ng dating kasalanan. Yes, hindi ka nila maunawaan. Pero alam mo ang naranasan mo. Kaya ganun na lamang ang pagsunod mo. Pero kapag hindi mo pa yun nararanasan, kapag hindi ka talaga seryoso at walang tunay at malalim na pagmamahal sa Diyos, magiging katulad tayo ng mga pare na kanina, na ang handog natin sa Diyos ay basta na lang. So, yun. Bale, mas mahaba pa yung conclusion natin sa body, pero yun yung focus ng gusto kong ituro sa inyo. And last verse, Romans chapter 12 verses 1 to 2. Kung ano yung... So, in conclusion, yes, nagkamali tayo sa mga alay dati, pero dumating si Jesus para turuan tayo kung paano mag-alay ng tunay na pagmamahal. Romans chapter 12 verse 1 and 2. Sabi doon, kaya't alang-alang sa kabutihan at kahabagan ng Diyos na inyong naranasan, aking sinasabi sa inyo na inyong ialay ang inyong mga buhay. So hindi na hayop pang iaalay. Tapos na yon. Si Lord na nagpatawad. Ang sabi dito, ang buhay natin ang ating ialay para sa Kanya. Hindi man yun sapat, pero yun lang ang kaya nating ialay sa grabing pagmamahal na binigay sa atin ng Diyos. So yun lamang mga kapatid, na oo, wala tayong kayang gawin para mapalapit tayo sa Diyos. Hindi porque nagiging mabait ka, malapit ka na sa Diyos. Nagiging malapit tayo sa Diyos dahil ni Jesus. Dahil namatay siya para sa atin. Pero, encouragement ng Bible, wag mo lang hayaan na hanggang dun ka lang, na naranasan mo lang. Palalimin natin ang pagmamahal natin sa Kanya. Palalimin natin ang mga sakripisyo natin sa Kanya. Ialay natin ang buhay natin sa Kanya. Ng totohanan. Kaya may makikita kayong tao, grabe magsakripisyo para sa Diyos. Parang hindi napapagod, sumimba ng sumimba. Kahit kukunti sila sa church, umiiyak, nagpipray kahit parang wala nangyayari. Ang daming pagsubok pero hindi binibitawan ng faith. Naniniwala pa rin sa Diyos, nalugi sa kumpanya, namatayan ng kakilala, pero buo pa rin ang paniniwala sa Diyos. Bakit sila ganon? Dahil alam nila na ang Diyos nila ay buhay at naranasan nila yung Diyos na yon. At ang buhay nila ay nakaalay sa Diyos. Pero lagi nyo itong tandaan, ulitin ko, last quote, and I'll pray, hindi nyo maialay ang buhay nyo sa Diyos kung hindi nyo siya mahal ng malalim. At hindi nyo siya magiging mahal ng malalim kung hindi nyo mararanasan yung pagmamahal niya na kinuwento ko sa inyo kanina. Kung hindi nyo yun siya seryosohin na si Jesus ay namatay para sa iyo. Kahit kaaway ka niya at nagkasala ka sa Kanya at wala tayong pakialam sa Kanya dati. Siya ang dumating para hanapin ka, hindi ikaw ang naghanap sa Kanya. Kaya kung tatanggapin natin yun, magsisisi tayo sa ating mga kasalanan, sasabihin natin, Panginoon, patawarin mo ako, nagkasala ako, napalayo ako sa iyo, kailangan kita, kailangan ko ng pag-asa, ng kapatawaran, ng liwanag. Hindi sapat lahat ng bagay dito sa mundo, at hindi yun relihiyon, yun ang mensahe ng Biblia. At sasabihin mo, Panginoon, tinatanggap kita, sinusuko ko ang buhay ko sa iyo, patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan. Papasok ang Panginoon sa buhay natin at babaguhin niya ang ating mga puso. At doon natin mararanasan ang himala, ang kapayapaan, ang kasagutan sa lahat ng ating katanungan, si Jesus lamang. So yan, 29 minutes na. And sabi ko hanggang 30 minutes lang tayo. So I'm encouraging you na i-watch ang next video clip na isa-send ko sa inyo. And then, after nun, meron akong isang tugtog na ipi-play para naman sa part nyo mag-pray. Then tapos na. So yun lamang, maraming salamat. I'm encouraging you again to watch this video.